Si Power ay nakikitang pinuputulan ng ulo ang mga hayop sa gubat at iniinom ang dugo nila. Palagi niyang kasama si Meowth at unti-unti niya itong nagugustuhan. Nang dukutin ng Bat Devil si Meowth at humingi ng kapalit na tao, hindi nagdalawang isip si Power at pumunta agad sa lungsod habang iniisip kung bakit niya ginagawa iyon. Para sa kanya, parang ang babaw ng dahilan na iligtas si Meowth dahil mahal niya ang dugo. Pero napansin niya kamakailan na ang dugo ay mainit at masarap sa pakiramdam. Nagising si Power na yakap si Meowth habang yakap naman siya ni Denji at napapalibutan sila ng bituka ng Bat Devil. Nagtataka siya kung bakit siya iniligtas ni Denji kahit tinangka niya itong patayin. Ipinunto ni Denji ang dibdib niya at sinabing iyon ang dahilan na para kay Power ay sobrang tanga. Humingi siya ng sorry sa panlilinlang niya at dahil ligtas na si Meowth, papayag na siyang hawakan siya ni Denji. Sobrang saya ni Denji at tinaas ang braso niya pero bigla itong sumabog. Kinuha ng Leech Devil ang naputol na braso at kinain ito. Hindi makagalaw si Power at sinabi kay Denji na kunin si Meowth at tumakbo. Hinailan ni Denji ang cord sa dibdib niya pero maliit lang na chainsaw ang lumabas at naisip niyang kulang siya sa dugo. Napansin ng Leech Devil na si Denji ang pumatay sa Bat Devil. Natuwa pa siya kay Denji at sinabi niyang type niya ito kaya papakawalan sana niya. Pero balak pa rin niyang patayin si Power at si Meowth. Nang marinig yon, naghanda si Denji na lumaban. Sinabi ng Leech Devil na mamamatay rin siya kung lalaban siya. Nagsimula ang laban, paikat-ikot lang si Denji para umiwas. Nakaisang suntok siya pero tinulak lang siya palayo. Sinabi ng Leech Devil na parang ang hina niya para makapatay ng Bat Devil. Ikinwento niya ang pangarap nila ng Bat Devil na patayin ang lahat ng tao, isang sweet pero evil na pangarap. Tumanggi si Denji na mamatay bago pa siya makapanghawak ng dibdib. Para sa Leech Devil, sobrang pangit ng pangarap niya. Tumakbo si Denji at nasugatan niya ang leeg ng Leech Devil gamit ang maliit na chainsaw sa ulo niya. Nagrant si Denji tungkol sa kung paano pinagtatawanan ng pangarap niya at kung gaano kaowa ang pangarap ng iba. Lalong nagalit siya at sinabi niyang maglalaban sila ng pangarap at kung manalo siya, mas mahina ang pangarap ng kalaban. Minok lang siya ng Leech Devil at sinabing kahit sigaw niya mahina. Muling sumugod si Denji. Habang umiiwas, hinawakan niya ang isang bituka at ipinulupot ito sa Leech Devil hanggang lumuhod ito. Lalong naging wild ang laban, santukan dito, santukan doon, at lalong nababaliw si Denji. Tumalon siya para umatake, pero tinusok ng Leech Devil ang dibdib niya gamit ang dila nito at natalo siya. Habang kakainin na siya, dumating si Aki at ginamit ang kon, tinawag ang Fox Devil na mabilis na kinain ang ulo ng Leech Devil. Nilamon din ito ang buong katawan matapos payagan ni Aki. Kinumpirma ni Aki na tapos na ang laban at inutusan ng mga bagong hunter na maghanap at magligtas ng mga tao. Inutusan niya rin si Himeno na magbantay pa. Nagising si Denji sa ospital. Sinabi ni Aki na nahanap ang braso niya at kinabit ulit gamit lang ang dugo. Napansin ni Denji na parang close si Aki at ang Fox Devil. Ipinaliwanag ni Aki na ang mga Devil Hunter ay gumagawa ng kontrata sa mga Devil. Kapalit ng lakas, may ibinibigay sila, sa kaso niya, balat lang. Sinubukan ni Denji kunin ang mansanas na hinihiwa ni Aki pero inilayo ito. Sinabi ni Aki na ang mga Devil at Fiend ay gustong-gusto ang pagkamatay ng tao. Sinabi ni Denji na cool naman si Power. Ipinaliwanag ni Aki na nahanap nila sila dahil sa CCTV at sa bahay na tinitirhan ng Bat Devil kung saan maraming dugo ni Denji. Iniisip ni Aki na tinangka siyang patayin ni Power pero di niya alam kung bakit siya pinoprotektahan ni Denji. Nagpanggap na walang alam si Denji. Nabanggit ni Aki na may mga taong gustong magpasalamat sa Chainsaw Devil. Sinabi niya na kung lalaliman pa niya ang investigasyon, mapipilitan siyang i-report ito at mawawala si Power at pati si Denji dahil tinakpan niya ang nangyari. Pero dahil walang namatay, handa niyang kalimutan ng lahat kapalit ng isang kondisyon. Inabot niya ang mansanas at sinabi kay Denji na sumunod lang at tuloy lang ang buhay niya. Habang kumakain, sinabi ni Denji na kahit simple lang ang pangarap niya, maaasahan pa rin siya. Sa labas ng kwarto, naghihintay si Power kasama si Himeno. Paglabas ni Aki, sinabi ni Power na dapat pinatunayan ni Denji na wala siyang kasalanan. Sinabi ni Himeno na kung palayain siya at may mamatay, kasalanan ni Aki yon. Pinalaya pa rin siya ni Aki at sinabi na kung kapaki-pakinabang ang mga Devil at Fiend, gagamitin nila yon. Sa gabi, nag-report si Aki kay Makima. Ikinwento niya ang nangyari kina Denji at Power. Sinabi niya na napatay ang Bat Devil at Leech Devil at walang nahanap na gunflesh. Pinuri siya ni Makima pero napansin niyang malayo ang narating ni na Denji at Power nang walang nakakapansin. Sinabi ni Aki na okay lang dahil walang namatay. Tinanggap ito ni Makima at napansin niyang parang mas chill na si Aki pero itinanggi niya ito.
Kinabukasan, gumising si Aki, nag-ayos, nagkape, at umupo sa balcony. Gumising si Denji at nagbanyo. Habang kumakain si Denji, naglilinis si Aki at nagluto ng curry. May biglang kumatok ng malakas. Pagbukas nila, sinira ni Power ang pinto at pumasok. Sinabi niyang ang lungkot ng bahay nila. Tinawagan si Aki ni Makima at sinabing sa kanila na rin titira si Power. Nangakong behave siya. Habang kakain na sila, nakita ni Power ang gulay sa plato at itinapon ito dahil ayaw niya. Pinagalitan siya ni na Denji at Aki pero wala siyang pake. Binara rin niya ang toilet dahil ayaw niyang mag-flush palagi at bihira lang siyang maligo. Para sa kanya, arte lang ang dalawa. Habang inaayos ni Denji ang toilet, dumating si Power at itinuro ang joga niya bilang signal. Tutuperin niya daw ang pangakong lamasin ng cocomelon niya. Umupo siya sa toilet at sinabi na 3 beses lang. Isa para sa pagligtas kay Meowie, isa sa pagpatay sa Bat Devil, at isa sa pagprotekta sa kanya laban kay Aki. Dati ayaw niya talaga, pero nagbago ang isip niya. Excited si Denji at tingin niya para siyang anghel. Pinayagan ni Power si Denji na humawak pero nakaramdam siya ng kakaiba at may biglang nalaglag. Ibinunyag ni Power na pads lang pala yun na pampalaki ng dibdib niya at hinayaan pa niya si Denji na humawak ng 2 beses pa. Nagyabang siya na siguradong ang sarap ng pakiramdam nito at lumabas na ng banyo. Naiwan si Denji na nakalodeng, iniisip kung iyon na ba talaga ang lahat. Kinabukasan, wala sa mood si Denji at wala ring gana kumain. Nagpatrol siya kasama si Power pero lutang lang siya at walang gana. Sa opisina, pinapirma siya ni Makima ng mga papel. Napansin ni Makima na mukhang sad boy siya at iniisip kung ano ang problema. Ipinaliwanag ni Denji na nakuha na niya ang gusto niya pero hindi pala ganun kasaya nang mangyari na. Naisip niya na baka mas masaya pa ang proseso ng pagkuha ng gusto kaysa sa mismong nakuha mo na. Nagtaka si Makima kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Denji na unang beses niyang humawak ng dibdib ng babae at parang wala lang ang pakiramdam. Hinawakan ni Makima ang kamay niya at sinabi na sa ganung mga bagay. Mas masarap daw kapag mas kilala mo ang tao. Habang nilalaro niya ang kamay ni Denji, ipinaliwanag niya na dapat pansinin ang kamay ng kausap, ang haba ng daliri, kung malamig o mainit, pati hugis ng tenga. Kinagat niya ang daliri ni Denji at inisip kung may nakakagat na ba roon dati. Sinabi niyang tandaan ang pakiramdam at kahit hindi tumingin, malalaman niya kung sino yon base sa lakas ng kagat. Inilagay ni Makima ang kamay ni Denji sa dibdib niya. Maya-maya, nagpanik si Denji at bumagsak siya paatros. Sinabi ni Makima na may hihingin siyang pabor. Gusto niyang talunin ni Denji ang Gun Devil. Ipinaliwanag niya na lumitaw ang Gun Devil 13 taon na ang nakaraan sa Amerika, pero hindi alam kung nasaan na ngayon. Isa itong sobrang lakas na devil na pangarap ng lahat ng hunter na mapatay. Dahil special si Denji, naniniwala siyang kaya niya ito. Kapag nagawa niya, bibigyan siya ni Makima ng isang wish. Na-hype si Denji at naisip niyang pwede siyang humiling ng kahit ano, kahit bastos. Ikinwento ni Makima na nang magsimulang lumabas ang mga devil, mas gumamit ang mga tao ng baril, pero nagdulot iyon ng mas maraming gulo at mas takot. Nagkaroon ng malaking terrorist attack gamit ang baril sa Amerika, at doon lumabas ang Gun Devil. Noong araw na iyon, batang si Aki ay gustong makipaglaro ng catch sa tatay niya, pero tumanggi ito dahil may sakit ang kapatid niyang si Taiyo. Sinabihan siyang maglaro na lang mag-isa. Lumabas si Taiyo at gustong sumama kay Aki. Naiirita si Aki at binato siya ng snowball para umalis, pero gumanti rin si Taiyo. Nagbatuhan sila hanggang manginig sa lamig ang kamay ni Taiyo. Ayaw ni Aki na sipunin ng kapatid niya kaya pinabalik siya sa loob at ibinigay ang gloves niya. Pagkabalik ni Taiyo sa bahay, biglang sumabog ang buong bahay nila. Ipinaliwanag ni Makima na sa loob ng 5 minuto, nakapatay ang Gun Devil ng 1.2 milyon na tao, tapos bigla itong nawala. Dahil doon, mas natakot ang mga tao sa Devil kaya mas lumakas pa ang mga ito. Para hindi tuluyang lumakas ang Gun Devil, gumawa sila ng batas na bawal ang baril at nilimitahan ang balita tungkol dito. Sinabi ni Denji na kung gagalingan niya, kaya niyang talunin ang Gun Devil. Sinabi ni Makima na ang unang step ay hanapin muna ito. Ipinakita niya ang mga bala at sinabi na mga piraso iyon ang laman ng Gun Devil. Dahil sobrang bilis nito, may mga bahagi ng katawan niya na nasusunog at natatanggal. Kapag kinain ng ibang devil ang piraso, lumalakas ito. Ang mga piraso ay nagdidikit-dikit at kapag sapat na ang laki, babalik ito sa original na katawan. Samantala, nakakuha rin si Aki ng isa pang piraso matapos patayin ng fish devil na kumain nito. May bagong mission ng public safety. May nakakitang devil sa Hotel Moren. Maraming civilian hunter ang namatay nang subukan nila itong patayin. Posibleng nakakain ng devil ng piraso ng Gun Devil. 6 na hunter kasama si Denji ang na-assign.
Sa harap ng hotel, hawak ni Aki ang piraso at kinumpirma niyang may kinain ngang piraso ang devil sa loob dahil nagre-react ito. Akala ni Denji baka ang gun devil na mismo yon, pero itinanggi ni Aki dahil mas malakas dapat ang reaction. Hindi nagtitiwala si Hirokazu kina Power at Denji. Sinabi ni Aki na okay lang dahil sila ang mauunang sumabak at pwede silang patayin kung tumakbo sila. Iniisip ni na Denji at Power na baka bad trip si Aki dahil sa prank nila kanina, pero lalo lang siyang nagalit at sinabing hindi iyon prank. Sinabihan ni Himeno si Aki na huwag masyadong istrikto. Sabi ni Denji, pagod pa siya sa laban at gusto niya ng reward. Sinabi ni Himeno na kung sino ang papatay sa devil, bibigyan niya ng halik sa pisngi. Natuwa si Denji pero naalala niya si Makima at umatras. Sinabi niyang may napili na siyang hahalikan. Ipinaliwanag niya na mas masarap lang daw ang ganon kapag kilala mo ang tao at hindi man lang niya alam ang pangalan ni Himeno. Lumapit si Himeno at sinabi na kung siya ang pumatay, bibigyan niya siya ng French kiss. Biglang naging ultra-motivated si Denji at sumugod agad sa loob ng hotel. Hinabol siya ni Hirokazu para pigilan siya at sinabi na tinutulungan at inaalagaan siya ni Himeno ng kalahating taon kaya ayaw niyang maaga ang halik niya. Mas okay na siya na lang ang makakuha ng halik sa pisngi. Sumali sina Power at Kabeni sa argumento. Iniisip ni Aki kung okay lang ba ang mga baguhan. Sinabi ni Himeno na mahina si Hirokazu pero may gana, habang si Kabeni ay duwag pero malakas. Ayon kay Aki, sa loob ng isang taon, mamamatay o mag-quit din sila. Sinabihan ni Himeno si Aki na huwag mamatay. Mas maaga pa, sa sementeryo, nilapitan ni Kishibei ang sugatang si Himeno at ipinakilala si Aki bilang bagong teammate. Tinanong ni Himeno kung may silbi siya at sinabing baka oo. Sinabi niya na si Aki ang pang-anim na partner niya at lahat ng nauna ay namatay dahil sablay. Sinabihan niya ulit si Aki na huwag mamatay. Patuloy na hinanap ng grupo ang devil sa loob ng hotel. Huminto si Himeno at sinabing paparating na ang devil. Bumukas ang isang pinto at lumabas ang ulo na may kamay at paa. Tumalon ito kay Kabeni pero huminto sa ere. Sinamantala ni Power yon at hiniwa ang ulo gamit ang espada na gawa sa dugo niya. Nagyabang siya na natakot ang devil sa kanya pero ipinaliwanag ni Himeno na iyon ay dahil sa kapangyarihan niya mula sa Ghost Devil. Ibinigay niya noon ang kanang mata niya kapalit ng kakayahang kontrolin ng kanang kamay ng Ghost Devil. Dahil hindi iyon ang may piraso ng Gun Devil, umakyat sila sa susunod na palapag. Naisip ni Power kung okay lang bang sinabi ni Himeno ang sikreto niya kung plano niya ring labanan siya balang araw. Ayos lang daw iyon dahil may sikreto pa siya. Nagtanong si Power kung ano ang gagawin niya kapag pinatay niya si Kabeni. Hinawakan siya ni Himeno gamit ang Ghost Devil at ipinakitang kaya niya siyang patayin kahit kailan. Sinubukan ni Power hawakan ang kamay ng devil pero dumaan lang ang kamay niya dahil multo ito. Pagdating sa susunod na palapag, napansin ni Hirokazu ang mga talsik ng dugo na kapareho ng nasa ibabang palapag. Bumalik siya para tingnan ang label at nakita niyang nasa ika-8 palapag pa rin sila imbes na ika-9. Bumaba siya ng hagdan pero nakita ng iba na papunta siya mula sa itaas. Habang bumababa si Hirokazu galing sa itaas, napansin ng mga devil hunter na may mali. Pinagawa ni Himeno si Kabeni ng peace sign at pinatigil lang siya. Bumaba si Himeno sa hagdan pero bigla rin siyang lumabas mula sa itaas. Pumasok si Aki sa isang kwarto at napansin niya na may isa pang kwarto sa kabilang side ng bintana. Pumasok siya roon, lumabas sa pinto, pero nasa ika-8 palapag pa rin siya, sa tapat lang ng pinanggalingan niya. Kinumpirma rin ni Denji na ang mga bintana ay diretso lang sa katapat na kwarto. Doon na-realize ni Aki na natrap sila sa 8th floor. Sinubukan nila ang lahat ng pwede, pero napag-isipan nila na trick ito ng isang devil. Hindi sila makalabas kahit umakyat o bumaba ng hagdan. Ang mga bintana ay paikat lang sa mga kwarto, sira ang elevator, at kahit sirain ang kisame, babalik pa rin sila sa 8th floor. Sinisi ni Denji si Power sa pagpatay sa unang devil dahil baka sinarado sila bago mamatay, pero nagsinungaling agad si Power at sinabing si Denji ang nag-utos. Tinanggi iyon ni Denji. Ipinaliwanag ni Aki na hindi posible iyon dahil nawawala ang powers ng devil kapag patay na. Sinabi ni Himeno na unang beses pa lang niyang makita ang ganitong klaseng daya ng devil. Inisip ni Hirokazu na may darating na tulong pero sana raw hindi rin sila matrap. Umiyak si Kabeni at sinabing mamamatay silang lahat. Pinili lang daw siya ng pamilya niya na maging devil hunter imbes na sex worker para may pera sa matalinong kapatid niya. Habang umiiyak siya, tinawanan lang siya ni Power. Napansin ni Aki na lahat ng orasan ay huminto sa 8, 18, naisip niya na kaya ng devil kontrolin ang oras sa 8th floor at malamang walang darating na tulong. Natuwa si Denji dahil pwede raw siyang matulog ng matulog. Tinawag siya ni Hirokazu na tanga dahil forever na silang stuck.
Sabi ni Denji, baka oo, baka hindi, at gisingin na lang siya pag may solusyon na. Makalipas ang ilang oras, ginaisang si Denji ni Himeno. Habang tulog siya, nalaman nila na gumagana pa rin ang tubig at kuryente. Nakakuha rin sila ng konting pagkain na naiwan ng mga taong tumakas. Ayaw magpahinga ni Aki at tuloy lang sa paghahanap ng devil. Dapat sasama si Hirokazu, pero natakot siya at nagkulong sa kwarto. Si Kebeni naman ay nagwala at gusto pang uminom ng tubig sa inidoro kaya kinailangan siyang patulugin ni Himeno. Walang magawa si Power kaya nag-iisip lang siya kung paano siya mananalo ng Nobel Prize at magiging parang Diyos sa tingin ng mga tao. Pagkatapos noon, magiging Prime Minister siya at gagawing 100% ang tax. Pinakalma ni Denji si Himeno at sinabing normal lang si Power. Medyo nag-relax si Himeno. Habang binabantayan sina Hirokazu at Kebeni, sinindihan ni Himeno ang huli niyang sigarilyo. Napansin ni Denji na pareho sila ng brand ni Aki. Ipinaliwanag ni Himeno na siya ang nagturo kay Aki magyosi. Noong una, tinanong niya si Aki kung nagyoyosi siya pero tumanggi ito dahil masama sa kalusugan. Dahil ayaw makipagkaibigan ni Aki, naisip ni Himeno na naging devil hunter siya para patayin ang gun devil. Dahil maaga raw mamatay ang mga hunter, wala nang pake sa sigarilyo. Sinabi ni Aki na hindi siya basta-basta mamamatay. Sana raw totoo yun dahil hassle kapag may namamatay na ka-team. Isang beses, nakita ni Aki na sinasampal si Himeno ng isang babae. Girlfriend pala yun ng dati niyang ka-team. Dahil hindi nila mailabas ang galit sa devil, sa hunters na lang binubuhos. Gumanti si Aki at nilagyan ng bubblegum ang buhok ng babae. Sinabi niya kay Himeno na lumaban din siya kapag nasasaktan. Nagulat si Himeno at natawa. Noong kumakain sila dati, inalok ni Himeno si Aki ng sigarilyo. Tinanggap ito ni Aki pero sinabing iyon na ang una at huling yosi niya. Bumalik sa 8th floor, humingi si Aki ng sigarilyo kay Himeno pero sinabing huli na iyon. Lumapit si Aki at hiningi pa rin, kaya ibinigay niya. Sinabi ni Denji na indirect kiss yun, pero binaliwala lang siya. Sinabi ni Aki na may bad news. Ang devil na napatay nila ay lalo pang lumalaki. May narinig sila sa hallway at nakita nila na barado ito ng malaking laman na may mata, kamay, at kung ano-ano pa. Ininsulto sila ng devil at gusto raw gumawa ng kontrata. Gusto nitong kainin si Denji, buhay man o patay, kapalit ng kaligtasan ng iba. Lumabas si Kebeni na may hawak na kutsilyo at gusto niyang ipasubo si Denji. Sinugod niya si Denji pero na-disarm siya ni Aki at pinabagsak ni Himeno. Sinubukan ni Aki tawagin ng Fox Devil pero hindi gumana. Naisip niya na hiwalay sila sa labas dahil nasa Kyoto ang Fox Devil. Ginamit ni Himeno ang Ghost Devil at kinain ng parte ng laman ng Devil. Umiyak sa sakit ang Devil pero lalo lang itong lumaki. Sinabi ng Devil na sayang lang ang oras dahil hindi iyon ang tunay niyang katawan, tiyan lang iyon. Inulit niya ang alok na kontrata. Hinala ni Denji na papatayin pa rin sila nito. Ipinaliwanag ni Himeno na obligado rin ang Devil sumunod sa kontrata at ang lalabag ang mamamatay. Lumabas si Hirokazu at sinabi na patayin na lang si Denji. Tumanggi si Aki dahil kung gusto ng devil mamatay si Denji, may pakinabang iyon dito. Tumanggi rin si Himeno. Si Power ay okay lang patayin si Denji dahil kung hindi siya makalabas, hindi siya mananalo ng Nobel Prize. Sinabi ni Aki na hindi pwedeng magkontrata ang Fiend, kaya kahit patayin ni Power si Denji, walang obligasyon ang devil. Sinabi ni Aki na gagamitin niya ang espada kung kailangan pero pinigilan siya ni Himeno. Mas pipiliin daw niyang patayin si Denji kaysa paikliin ang buhay ni Aki. Naubos ang pagkain at nakita ni Hirokazu si Power na ngumunguya. Itinuro ni Power si Denji at sinabing siya ang kumain. Lumabas si Kebeni at sinisi si Power sa lahat. Pinakalma siya ni Hirokazu pero inisip niyang spy ito. Inamin niyo ni Power pero itinanggi ni Hirokazu. Tinakot siya ni Kebeni kakasigaw. Lumaki lalo ang devil at hinabol sina Aki, Himeno, at Denji. Sinabi nitong lumalakas ito sa takot at siya ang Eternity Devil. Biglang tumigilid ang buong palapag. Sinigawan ni na Hirokazu at Kebeni na patayin si Denji. Mag-e-espada na sana si Aki pero pinigilan siya ni Himeno. Iikli raw ang buhay niya kapag ginawa yon. Tumalon si Hirokazu kay Denji at tinangka siyang saksakin ni Kebeni. Iniharang ni Aki ang katawan niya at siya ang nasaksak. Sumigaw si Aki na kahit mamatay si Denji, pareho lang, pero gusto rin ni Aki patayin ang Gun Devil at hindi niya yun kayang mag-isa. Kahit paikli ang buhay niya, kailangan niya ng kakampi. Tinanong ni Denji si Power kung kaya niyang pigilan ang pagdurugo ni Aki. Sinabi ni Power na mahirap kontrolin ang dugo ng iba, pero kung mamatay si Aki, wala nang magluluto para sa kanya. Nawala ng kalma si Himeno. Sinabi ni Kebeni na kasalanan lahat ni Denji. Sumuko si Denji at pumayag na kainin siya ng devil, pero lalaban pa rin siya.
Paalala niya kay Himeno ang halik. Naisip ni Denji na takot ang devil sa chainsaw kaya gusto siyang patayin. Dahil nasasaktan ito sa attacks, balak niyang pahirapan ito hanggang sa magpakamatay. Inis si Denji na ginawa iyon ni Aki para sa kanya at sinabing tabla na sila kapag nakalabas na. Hinailan niya ang cord sa dibdib at tumalon palabas para labanan ang Eternity Devil.